brownies na pang bikiri na yung display natin sa ating stante. Siyempre may kanya-kanya po tayo ditong diskarte kung paano ba natin ito mapasarap. Kaya for today's video ay i-share ko po sa inyo yung aking timplada ng aking brownies na pang display ko po sa aking stante. Presyong pangmasa lang po ito mga palangga. Baka gusto po ninyong subukan yung timplada ko na chewy at malambot na brownies. Kaya wag na nating patagalin ito, simulan na po natin. So dito ay gagamit lang po tayo ng light brown na asukal. Katamtaman lang po yung tamis nito mga palangga, hindi po masyadong matamis at hindi din matabang. At kung gagamit kayo dito ng iodized salt ay maglagay lang po kayo ng 1 teaspoon lang. Para hindi buhaghag yung texture ng ating brownies at para hindi din masyadong umalsa yung ating brownies, ito lang po yung measurement ng ating baking powder. Sa ating cocoa powder, pwede tayong gumamit dito mga palangga ng Bensdorp cocoa powder. Maglagay tayo dito ng food color na chocolate brown para maging chocolate na chocolate talaga yung kulay ng ating brownies. At yung ating vanilla extract at maglagay lang po tayo dito ng isang piraso lang po na itlog. 2 cups po dito yung ating tubig pero maglagay lang muna tayo dito ng 1 cup lang muna mga palangga. At haluin lang po natin ito ng kaunti at isunod na po natin ditong ilagay yung ating 1/2 cup ng ating melted margarine at 1/2 cup ng ating mantika. Palm oil po yung ginamit ko. Pwede naman tayo ditong gumamit ng cooking oil, canola oil, or vegetable oil. At kailangan na itunawin lang po muna natin yung ating asukal at yung ating asin bago po tayo dito maglagay ng ating all-purpose flour. Kailangan ay salain lang po natin yung ating harina, baka po may mga kunting mga bilog-bilog para po hindi po tayo dito mahirapan sa pagpino para makinis po yung ating mixture. Sa paghalo po natin dito, pwede tayong gumamit dito mga palangga ng hand mixer. Hinalo ko lang ito ng kaunti at sinunod ko na ditong nilagay yung aking evaporated milk. At pagkatapos ay hinalo ko lang ito hanggang sa ito'y mag-well combine at kuminis yung aking mixture. Nang kuminis na yung aking mixture at ang kailangan ko dito ay malambot at chewy na brownies kaya nagdagdag po ako dito ng 1 cup na tubig. Ayan, ang kinis na po ng aking mixture. Gumamit lang po ako dito ng 11 by 15 by 1 ng aking tray at binanyahan ko lang po ito ng margarine. At pagkatapos nito ay isinalang ko na ito agad at mainit na po yung aking oven bago ko po ito sinalang. Up and down po yung settings ng aking oven dito. Sa init po ng ating oven ay medyo mataas po. 210 degrees Celsius ang init yung aking oven at niluto ko po ito sa 35 minutes. Ayan, pagkalipas ng 35 minutes, luto na po yung ating brownies. Palamigin lang muna natin ito bago po natin ito hiwain. At nang lumamig na mga palangga ay hiniwa ko na po ito sa 4 by 12. 48 slices po yung kalalabasan po nito. Ayan mga palangga, ito po yung texture po ng aking brownies. Hindi siya buhaghag. Napakapino po yung texture niya. Malambot po siya kainin at may pagkamalagkit or chewy po. At dito naman tayo mga palangga sa ating chocolate frosting. Meron tayo ditong 2 in 1 half tablespoon ng ating all-purpose flour, half cup ng light brown sugar, half cup ng cocoa powder. At para maglasang chocolate na chocolate talaga yung ating chocolate frosting, ay maglagay po tayo dito ng 1 stick ng ating Nescafe. At kailangan natin dito ng 1 cup ng evaporated milk. At haluin lang po natin, kailangan ito nawid lang po natin yung ating mga dry ingredients bago po natin ito salain.
At pagkatapos ay lutuin natin ito sa katamtaman lang po na apoy, at habang naghihintay po tayo ditong kumulo ay umpisahan na po nating haluin hanggang sa ito'y lumapot. Ayan, hanggang sa ganito na po yung consistency niya ay pwede na natin patayin yung ating apoy at lagyan na po natin ito ng 1 tablespoon ng ating margarine. Pwede din tayong gumamit dito ng butter. Ayan, at ilagay na natin agad dito sa ibabaw sa ating brownies. Iubos na po natin dito sa paglagay. Tamang-tama lang po yung niluto po natin na chocolate frosting dito po sa isang tray po natin. Yung ating frosting na ito ay hindi masyadong makapal at hindi rin masyadong manipis. Tamang-tama lang po yung ating niluto. At pagkatapos ay i-flatten lang po natin ito, ipantay lang po natin. At pagkatapos mga palangga ay pwede na po tayo dito maglagay ng ating coating. Magdekorasyon na po tayo gamit lang po ng ating tinidor. Yung ating coating dito or yung ating toppings ay pwede tayong gumamit ng sprinkle, pwede ding mani. Mani lang po yung ginamit ko dito mga palangga. At pagkatapos nun ay naglagay na lang po ako ng cupcake liner na 3 ounce yung sizes. Ayan po, 7 pesos po yung bintahan namin dito. Kayo'y magkusting lang mga palangga bago kayo magbinta. Kasi hindi po tayo magkapariho ng mga prices ng ating binibili sa ating mga ingredients. Sana nagustuhan po ninyong ating video for today. Sana po ay nadagdagan ko naman yung inyong mga recipe. Magkita-kita po tayong muli. Ito pong inyong Kainday Tinapay. Maraming salamat at bye-bye!